Iniutos ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang pansamantalang pagtigil sa pag-import ng sibuyas hanggang Mayo. Sa gitna ito ng pagbaba ng presyo ng sibuyas na idinadaing ng mga magsasaka. Nakatutok si Bernadette Reyes. Halos wala na raw maaning sibuyas sa mga magsasaka sa Bungabon, Nueva Ecija matapos tamaan ng mga pananim ng armyworm o harabas. Halos 7 hektarya ang totally damaged. Mahigit 30 hektarya naman ang partially damaged. Sa tala ng Department of Agriculture, umabot na sa 366 hectares na mga taniman ng sibuyas ang naapektuhan ng harabas. Sa anihing sibuyas pa naman, umaasa ang pamilya ni Mang Celso, pantusto sa pangangailangan at pag-aaral ng mga anak. Pero parang daig pa naman yung harabas dahil 24 hours lang ang tinagal naubos niya yung dahon. Early management, yun yung napaka-importante na sinasabi natin sa ating mga farmers. Yung as early as 10 days after planting, yun yung pinakamainam na pag-manage sa fall armyworm. Hindi naman nakikita ng DA na may malaki itong epekto sa supply ng sibuyas sa bansa. Regularly na ma-manage naman yung harabas o yung armyworm. So hindi siya malaking concern. At ngayon kasi nag-expand din tayo ng production area natin ng sibuyas, lalo na sa Mindoro. Sa Mindanao, meron na rin. Bagsak din ang farm gate price ng mga naani ng puting sibuyas. Sa ilang lugar sa Nueva Ecija, 18 hanggang 20 pesos na lang ang farm gate price ng puting sibuyas kada kilo. Kalahati ng inaasahan ng mga magsasaka para kahit paano'y kumita. Yung hinaharvest pa lang is puti. Yung problem is yung malalaki. Dapat siguro yung kadiwa tulungan na ibenta yung malalaki. Paano natin i-connect ulit dun sa mga restaurant na kukuha ng puting sibuyas na malalaki. Sa mga nakausap kong nagtitinda, puro imported na sibuyas ang inilalako. Wala pa kami. Hindi pa nakakarating dito. No? Wala pa. Imported pa rin yan. Gusto ng mga tao mura. Hindi na mabibenta yung mahal. Wala pa pong dumadating. Ganun pa rin po yung price nila. Dito sa Maginhawa, we're a group of, marami kaming restaurants dito na we have a group na baka pwede i-link ng local government at least sa mga bagsakan or meron silang ma-direct na isa lang pagkukunan namin para makamura ho talaga. Ayon sa Samahang Industriya na Agrikultura, nagsimula ng anihan ng puting sibuyas. Mas darami pa raw yan sa buwan ng Pebrero, habang ang pulang sibuyas naman magsisimula ang harvest season sa buwan ng Marso. Kaya naman ngayon pa lang, dapat raw itigil na muna ang pag-issue ng mga import permit. Ipinag-utos na ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. na pansamantalang itigil muna ang pag-import ng sibuyas hanggang Mayo o maaaring hanggang Hulyo kung kaya naman ang domestic harvest na punan ng pangangailangan ng bansa. Pero kung sakaling magkaroon ng biglaang kakulangan, kakailanganin daw mag-import ng mas maaga. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.